Argus may unlimited dash na. At automatic ultimate. Grabe to. Ruby, talagang damage type na. At bagong hirong si Hirara, tinanggalan ng ultimate. Dalawa na lang ang kanyang skills. Paano na si Valentina? Yan ang subukan nating alamin. Tingnan natin kung magugustuhan mo ba ang mga paparating na patch na ito sa Mobile Legends. Umpisahan natin kay Argus. Yung kanyang passive ay meron ng mini dash. Kapag meron kang stack ng malis, yung red sa baba ng HP mo, mas lalayo ang next basic attack range mo at magkakaroon ka ng mini dash. Kaya naman mas madali mo nang mahabol ang kalaban kahit mini dash lang yan. Kasi nangahabol na yung basic attack mo. Mas pinalaki na rin ang nadadagdag sa passive mo kada basic attack. Ganon din kapag nag-crit ang basic attack mo, mas malaki din ang nadadagdag sa passive. Mas pinalaki rin ang bar ng passive mo. Ibig sabihin kapag full bar ang iyong skill 2, dalawang magkasunod na demonic slash ang magagawa mo sa kalaban. Yung skill 1 naman niya, binawasan ng cooldown sa late game. At yung second dash nito gamit yung skill 1 ay meron ng 40% slow. Dito na sa skill 1 nilagay yung slow ni Argus. Kasi yung skill 2 niya ay wala ng slow. At wala na rin yung curse trail. Pero mas pinababa naman ang cooldown nito, lalo na sa late game. Ang maganda pa dito pag gumamit ka ng skill 2, tatlong demonic slash or passive ang magagawa mo. Dahil after mo mag skill 2, magiging kalahati ang energy cost ng kanyang passive. Kaya naman, unlimited dash para dito kay Argus. Nagkikrit na rin nga pala ang kanyang skill 2 kaya solid na yung damage. At ang pinakamaganda sa bagong buff Argus ay automatic nang magkakas ang ultimate mo kung kinakailangan at kapag cooldown nito. Pwede mo pa rin i-click yung ultimate mo pero di ba minsan hindi mo ito nakiklik kasi nababurst ka na ng kalaban. Pero ngayon hindi ka na matatakot kasi kung sakaling hindi mo ito mapindot, automatic na itong magkakast kapag cooldown. At isa pang kapansin-pansin dito sa buff Argus ay ang lakas na niya sa early game guys. Pinalaki kasi yung attributes niya. Yung base attack, base HP, attack growth, attack speed lang binawasan. Kaya lang, direct counter na si Phoebus dito kay Argus kasi mini dash na yung kanyang basic attack kaya only passive na si Phoebus. Next natin ay yung bagong hero na si Hirara. Tinanggal ang ultimate nito. Dalawa na lang ang skill niya. First time to nangyari sa Mobile Legends. Kapag nag-cast ka ng kanyang normal skill 1 or skill 2, hindi magko-cost ito ng energy, magko-cooldown lang. Pero pag ginamit mo ng sabay yung skill 1 at skill 2, yung enhanced combo niya, saka pa lang ito magko-cost ng energy. At dahil mabilis lang naman ang charging time ng kanyang passive, madali mo lang magagamit at may spam ang iyong mga skill kay Hirara. Malayo pa rin naman ang mararating ng dash mo kapag gamit mo si Hirara kaya lang iba na siya kumpara dati. Nawiwirdohan ako kasi dalawa lang yung skill. Kapag yung skill 2 mo ang pinapa-level mo, madadagdagan ang damage ng skill mo. Kapag yung skill 1 naman, mababawasan ang cooldown ng skill mo. At ang pinakamalulungkot dito ay si Valentina dahil kapag kinopya mo ang ultimate ni Hirara, wala kang makokopya. Magko-cooldown lang ang skill mo. Awit. Si Ruby naman, binuff nila. Hindi daw kasi nakakatakot yung damage niya. Kaya ang ginawa nila, tinanggal nila yung early game spell bump ni Ruby. Pero habang nababawasan ang HP percentage mo, tumataas ang spell bump mo up to 150. Kaya kapag low health ka na, mas malaki na ang magiging spell bump ni Ruby. Gagana na rin sa basic attack ni Ruby ang mga lifesteal item. Dati kasi hindi ito gumagana. Dahil HP percentage ito, kahit malaki ang HP mo, hindi dadagdag ang iyong spell bump. Depende talaga sa percentage ng buhay mo. Pero ang maganda dito, pinalakas nila ang damage ng kanyang skill 1. Imagine, from 90 naging 490 sa late game. Ganun din yung ultimate niya. Double damage talaga malala. Kaya lang, nadoble din ang cooldown ng ulti niya. Pero dahil dyan, makakakita na tayo ulit ng burst type Ruby. Si Rafaela naman, pinababa ang cooldown ng kanyang passive. Dati yung base cooldown nito ay 40, ngayon ay 10 seconds na lamang. Kaya kapag early game na takedown yung kakampi mo, magiging maikli lang ang cooldown ng passive mo kapag binuhay mo siya. Dinagdagan din ng damage ang kanyang skill 1 tapos binawasan ang mana cost ng kanyang skill 2 at ultimate. Si Matilda naman, dinagdagan ang magic bonus ng kanyang skill 1.
Tapos yung ultimate niya ay mas pinalakas ang damage nung pagtama sa kalaban. Mas pinababa rin ang mana cost ng ultimate niya at mas pinalaki ang shield na makukuha mo kapag nag-ulti ka. Nabuff din si Florine, binawasan ang mana cost ng kanyang skill 1 at skill 2. Ganun din kay Diggy, yung mana cost ng skill 1 at skill 2 niya ay binawasan din. At syempre hindi magpapahuli si Angela, binawasan din ang mana cost ng skill 1 at skill 2 niya. Si Estes din, lahat ng skill niya binawasan ang mana cost. Tapos yung kanyang skill 1, kapag ginamit mo sa kakampi, mas malaki na ang nabibigay na hybrid defense nito kapag malaki ang magic power mo. Dati, fixed na 15 to 30 ang nabibigay mo. Ngayon, sobrang laki na guys. Tinry ko nga naka-6 na Holy Crystal at 149 ang naibigay ko na hybrid depth doon sa kakampi. Ang lala. Kaya lang ang downside nito magiging malambot si Estes kapag naka-pure magic build siya. So paalala lang, marami pang magbago kasi advanced server pa lang ito. Pero anong masabi nyo tungkol dito? Ilamang for this video, maraming salamat sa panonood and to God be the glory.